May post ka Yes, po sa iyong Instagram account, Attorney Raymond. Sinasabi niyo po dito, yung tungkol dun sa CPU ni Bryce Hernandez. Basahin ko po, sabi niyo, the family is pressured on many sides to which entity it should be turned over. Can you tell us more about this? Kasi ang desisyon niyo nga po, hindi sa Blue Ribbon Committee, kundi sa ICI dapat yung CPU. Ano po ba nangyari? Anong kwento dito? Bakit kayo nagdesisyon na dapat ito sa ICI? Tsaka ano yung papel ng CIDG? Sige, unahin ko po yung tungkol dun sa ICI. If you will remember, nung pong last week, inimbita po si Bryce na pumunta sa ICI. And one of the talking points was a computer. Doon pa lamang po, nagdesisyon po si Bryce na ibigay po yung computer sa ICI when the time is right. Now, over the week, after that, over the weekend, nagpaalam nga si Bryce na payagan siya na umuwi ng bahay. Ang nangyari po ay meron ngayong mga nakuha ng mga dokumento yung OSAA. And then, nakita ngayon yung computer. And now, so sinil na yon, it was tape, binalot sa wrapping plastic, to ensure na talagang walang tampering or alteration ng laman. Now, meron po ngayong directive kay Bryce na dadalhin pati yung computer. Nagkaroon ngayon therefore ng agam-agam si Bryce, because teka, unang-una, I just wanted to get evidence na gagamitin ko when I testify before the Senate. But at the same time, meron na siyang somehow pangako sa ICI. So makikita niyo po na nagkaroon ng pressures from both the Senate as well as the ICI na on his part. And nahirapan po kasi meron po talagang threat yung pong OSAA was saying na pag hindi mo tinurn over yan sa Senado, ay we will remove or we will withdraw yung legislative immunity mo. And then hindi namin i-recommend na ikaw ay pumasok sa witness protection program. We felt that that was a threat. And pag tiningnan nyo po again, nagpa-interview si Senator Lacson, confirmed na talagang merong ganung klaseng threat, 'di ba? Kasi sinabi niya talaga pag hindi binigay ang computer na 'yan ay tatanggalin namin yung kanyang legislative immunity. For the public's information, the only reason that you have people freely talking about the scheme is because hindi sila nangangamba na when they get out ay kakasuhan sila ng cyber libel. Importante po yung legislative immunity na yan because they are now immune from suit. Tanggalin mo yan, sino ngayon ang pupunta sa Senado para maging malaya sa kanilang pag-relate ng kanilang sinabi? So it was a definite threat to us, and that's why I made that post. I said, ipagdasal nyo po na tama yung desisyon na gagawin ng pamilya and all concerned, meaning kung sino po yung mga gumagawa ng threats. Okay, opo. And yung CIDG, ba't pumasok sa eksena? Honestly, hindi po namin alam kung bakit po nandoon sila. We all thought that nakipag-coordinate yung OSAA with the CIDG again to maintain po yung integrity po ng mga dokumento at yung mga other files na makukuha dun sa loob ng bahay ni Bryce. Hindi po kami nagpatawag ng CIDG, wala kaming kapangyarihan para gawin yun. Were you present during that time? Wala po. I had two of my lawyers there. Ano po and then they were reading ano ang actuations ng taga-CIDG? Nung naandoon sila, anong kanilang purpose daw doon? Ano ang kanilang, meron ba silang tangka na kunin yung mga ebidensya? Ay, wala po. Wala naman pong ganun sa akin na report. Okay. Sabi nga ng mga lawyers ko, nagulat nga sila na bakit may mga police. So, all along, they thought na binitbit sila din ng OSAA. Okay. Yun ang pagkakaintindi nila. So, hindi naman daw po nakialam. They were just there to, again, to secure the premises. So, wala naman pong interference na nangyari. Okay.